Hi Money Bells! Andito na naman tayo sa isang episode ng Rating mga Christmas Queso de Bola! Let's go! Titingnan natin kung kanino mapupunta ang Golden Corona! Ang binili namin is Edam type of cheese. So usually nagkakaiba-iba yan sa type of milk na ginamit and process. Ang Danes, this is 440 pesos for 500 grams ng mansanas. So pag hindi pa, tapos tsaka niya ikakat siya sa gitna. Dapat away sa inyo kasi kung papalapit sa inyo. Yan. So ito siya. So next brand is Marca Pina. This is 844 for 600 grams. So ito yung itsura niya pag cross section. Next queso, Magnolia Edam. So this is 350 pesos. So ngayon, titikman na natin and syempre, same mechanics, gamit tayo ng blindfold para walang bias sa brand. First, queso de bola! Sorry. This first, medyo dry siya. Hindi siya ganun ka-moist. Usually, pagka ganun, well-aged siya. Amoy niya is more on the funky side. Funky means, alam mo yung amoy ng blue cheese. So, the more na mas ma-blue cheese ang amoy niya, ibig sabihin, mas develop yung mold niya, mas andun yung intensity ng flavor niya. Balat na to? Parang daing. Alam mo yung daing na pusit? Third, it's not for me. Andun yung taste, texture dry. Hindi talaga. I'm sorry. Medyo kalapit ng parmesan ang lasa niya. Medyo. Next queso. Soft siya. And sobrang layo ng pagiging moist niya compared sa nauna. Sticky. Scent is very faint lang. Hindi siya ganun ka-funky. Smooth, thick, salty, creamy. First place to. Ang sarap. Parang ito yung nasa borderline nung umpisa. Kasi yung unang-una, it's so dry na wala na siya yung sarili niyang oil. Second, it's very moist. Andun yung oil. Ito nasa moderate lang siya. And hindi siya ganun ka-sticky compared sa nauna. Pero at the same time, andun yung texture niya that holds its shape na hindi siya nagka-crumble masyado. Tikman natin. Girl! Ito lang nasagot. Girl! Asa ka, girl? Nawala si girl. Girl! Ang sarap. Pagkakagat mo, dry siya, pero pagka nabasa ng laway mo, lumalabas yung parang natural oil ng milk. And sobrang thick niya. Creamy na hindi dumidikit sa ngala-ngala, but you'll appreciate the taste. Salty siya, and mas evident yung pagiging niya. Edam na edam ang lasa talaga niya. So, ito na ang first ko. Yung nasa first ko nga kanina, second na, third yung nauna. Rolling. Action! So, ayan na guys! Reveal time! Fudge. Hindi na-expect. Ayan na guys, so kanina nakita nyo nung naka-blindfold ako, ito ang aking panlasa based sa aking taste. Ngayon, i-consider na natin yung affordability for its quality. So, simulan natin dito sa third place. Siguro, hindi pa ako ganun ka-familiar sa cheeses, guys, but matigas talaga siya. It's not for me. And this is 844. Oo, tamang 804. Tamang third place siya. Next ko ito naman. Mas ramdam ko yung pagiging Christmas nito. Mas queso de bola siya. Ito parang nasa borderline siya ng processed cheese na binibili natin na cubes. So, overall, I'll give this one a 5 out of 10. Okay, guys, I'm so sorry, but this is for 844 pesos. If ako ang bibili, nakita ko ganyan quality, I'm sorry, hindi na ako ulit. I don't know, correct me if I'm wrong, guys. Mas na
aged ni Danes to compared kay Magnolia. Kasi as you can see, if makikita mo sa picture nila, mas milky pa yung color nito compared to this one. And yung taste nila is almost the same. This is funkier in taste and smell. And texture-wise, mas gusto ko si Magnolia. I'll give this one a 9.5 out of 10 and I'll give this one a 9.75. Charay! Hindi ba sinagat? Hinahirapan pa. And I'll give this one a 10 out of 10. So, sana nakatulong tong video na to sa inyong grocery this coming Noche Buena. Congratulations, Danes! Nasa iyo ang Golden Corona! Bye! I'm a twerk, 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 twerk.